10 lugar sa mundo na iniiwasang puntahan ng mga tao. Pero bakit kaya? Sadyang napakalaki ng ating mundo, pero hindi lahat ng mga tao ay gustong puntahan ng iba't ibang bahagi nito. Oo, maraming lugar sa mundo ang iniiwasang puntahan ng mga tao sa maraming kadahilanan, gaya ng mga nangyayaring kaguluhan, digmaan, alitan, klima, kalagayan ng lugar at marami pang iba. Pero ano nga ba ang mga lugar na ayaw puntahan ng mga tao? At sa video na nga na ito, naghanda kami ng 10 lugar na iniiwasan ng mga taong puntahan. This is Arvin Polo TV. Please subscribe for more video updates. Kaya naman simulan na agad natin. Number 1. Sulu Sea. Ang dagat ng Sulu o sikat din bilang Sulusi sa Ingles ay isang karagatan sa Timog Silangang Asya. Ito'y makikita sa pagitan ng mga pulo ng Mindanao Sulu sa Pilipinas, Sabah sa Malaysia at Tawi-Tawi sa Pilipinas pa rin. Ang dagat ng Sulu ay isang mahalagang bahagi ng rehiyong ito dahil ito'y merong malaking importansya lalo na sa pagdating sa ekonomiya, kalakalan at kalikasan. Dagdag pa rito, ito rin ay mayaman sa yamang dagat. Yun pa man, ito'y tinuturing din bilang isang pangunahing ruta para sa kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at Malaysia. At bukod pa, sikat din ng lugar na ito dahil sa mga coral reefs, seagrass at iba pang uri ng likas na yaman na nakakatulong sa mga tao sa panghanap buhay. Yun pa man, ang dagat din ng Sulu ay meron ding mga issue gaya ng piracy, illegal fishing at territorial dispute sa pagitan ng mga bansa sa rehiyon, partikular na sa Pilipinas at Malaysia. Ang mga isyong ito ay ilan lamang sa mga dahilan kung bakit tinuturing na mapanganib at delikado ang karagatan na ito. At sa kabila ng lahat ng yan, patuloy pa rin nagsisikap ang mga bansa sa rehiyon at mga international agency para pangalagaan ng Sulu Sea. Kasama na rito ang pag-i-implement ng mga batas at mga hakbang para sa kaligtasan ng mga biyahero at mga tao na naghahanap buhay sa dagat na ito. Number 2. Aleppo sa Syria. Ito ay isang makasaysayang lungsod na makikita sa hilagang bahagi ng Syria sa gitnang Silangang Asya. Ito ay isa sa pinakamatandang lungsod sa mundo at meron nga itong malalim na kasaysayan na nagsimula pa noong unang millennium BC. Ang Aleppo ay mayaman sa kultura, kasaysayan at gayon din sa arkitektura. Subalit nung mga nakaraang dekada, ang Aleppo ay naging sentro ng matinding kaguluhan at pagkasira dahil sa nangyaring civil war sa may Syria. Noong unang bahagi ng dekada 2010, naganap dito ang labanan sa pagitan ng puwersa ng pamahalaan at mga rebelding grupo. At ito, naging dahilan ng pagkasira ng maraming infrastructure, pagkawasak ng mga bahay at pagbagsak ng ekonomiya ng lungsod. Dahil dito, maraming mga residente ang lumikas mula sa Aleppo dahil sa karahasan at kawalan ng kaligtasan sa lugar. Sa paglipas ng panahon, maraming hakbang ang sinagawa para maitayong muli ang Aleppo at ibalik ang dating buhay sa lungsod. Ngunit ang mga epekto ng giyera ay patuloy pa rin nararamdaman ng mga komunidad sa buong Syria. At ang Aleppo ay nagsisilbing simbolo ng trahedya na naidulot ng nangyaring giyera sa may Syria. At ang mga tao sa Aleppo ay patuloy pa rin nagtutulungan para maiangat at maibangon muli ang kanilang lungsod at bansa. Number 3. Mogadishu, Somalia. Ang Mogadishu ay kabisera ng pinakamalaking lungsod sa may Somalia, isang bansa na makikita sa bahagi ng Silangang Afrika. At ang Mogadishu din ay makikita sa baybayin ng Indian Ocean at ito ay may mahaba at mayamang kasaysayan. At tinuturing pa nga ito bilang isang mahalagang bahagi ng kultura at ekonomiya ng bansa. Sa kabila ng makulay na kasaysayan nito, ang Mogadishu ay naging sentro ng matinding kaguluhan ng mga warring faction noong mga nakaraang dekada. Ang mga giyera, kaguluhan at kakulangan sa may seguridad ay nagdulot ng malawakang pinsala sa may lungsod. Gayon din ng pagkasira sa maraming mga infrastructure, ekonomiya at kalakalan ng lugar. At dahil sa problema sa may security at economy, ang Mogadishu tinuring din bilang isa sa mga failed states o bansang may mahinang pamahalaan. Yun pa man, may mga hakbang na ginawa para maibalik ang katahimikan at pag-asa sa may lungsod at pati rin sa buong bansa ng Somalia. At hanggang sa ngayon ay patuloy ang pagsisikap ng local at international communities para panatilihin ang kapayapaan, itaguyod ang kaunlaran at palakasin ng pamahalaan ng Somalia. At ito nga ang dahilan kung bakit iniiwasan ng mga taong pumunta sa bansang ito. Number 4. Juarez, Mexico. Ang Juarez sa Mexico na mas kilala din bilang Ciudad Juarez ay isang lungsod na makikita sa hilagang bahagi ng bansang Mexico, malapit sa border crossing na nauugnay sa Ciudad Juarez at sa may Texas, US. Ito ay isa sa mga pinakamalaking lungsod sa estado ng Chihuahua at ito ay mayroong malalim na kasaysayan at kaugnayan sa may industrialismo. Sa
Sa kabila ng mga positibong bagay tungkol sa may Ciudad Juarez, ito rin ay isang naging tanyag na international news dahil sa mataas na bilang ng krimen at karahasan na nangyari dito noong mga nakaraang dekada. At noon po, ito'y kinikilala bilang isa sa pinakamahigpit na lugar sa Mexico pagdating sa mga problema tulad ng droga, krimen at karahasan. Samantala, pinagpatuloy naman ng pamahalaan ng Mexico ang pagsisikap at pagtutulungan para maging mapabuti ang kalagayan ng Ciudad Juarez, lalo na pagdating sa seguridad. At ang maganda, hindi na nga gaanong mataas ang krimen dito noong mga nakaraang taon. At meron na ring hakbang na ginawa para palakasin ng ekonomiya at buhay ng mga residente sa lungsod. At hanggang sa ngayon nagsisikap ang lokal na otoridad at mga samahan sa lipunan para manatili ang kapayapaan at kaunlaran sa may Ciudad Juarez. Number 5. Chernobyl, Ukraine. Ito ay isang lugar sa Ukraine na naging tanyag sa buong mundo dahil sa may nangyaring nuke disaster dito noong April 26, 1986. Ito'y naganap sa loob ng Chernobyl Nuclear Power Plant malapit sa may lungsod ng Pripyat sa dating Soviet Union o mas kilala bilang Ukraine. At ang nangyaring nuke disaster na ito sa may Chernobyl ay isa na sa pinakamalalang insidente na nangyari sa kasaysayan ng nuclear power generation. At ito'y nagresulta mula sa isang hindi inaasahang pagsabog sa plant reactor habang sila'y gumagawa ng experimentation. At ang pagsabog na ito'y nagdulot ng malaking antas ng radiation sa ating atmosphere. Samantala ang pagsabog din na ito'y nagdulot din ng malawakang pinsala sa kalusugan ng mga tao sa paligid. At sa lungsod ng Pripyat, makikita ang maraming manggagawa ng mga planta. At dahil kasama nga nilang kanilang pamilya sa planta, ay nagsilikas sila agad. Dahil sa malawakang radiation contamination ng lugar na ito ay hindi na nga tinitirahan pa hanggang sa ngayon. Ngunit sa mga nakaraang taon, maraming mga turista at mga siyentipiko nagkaroon ng interes sa lugar na ito para nga naman pag-aralan ng epekto ng radiation sa ating kapaligiran. At sa kabila nito, mayroon namang mga safety precautions at mga patakaran ang pinatupad para sa mga bisita para mapanatili ang kaligtasan habang sila'y nandirito. Number 6. Pyongyang, North Korea. Ang Pyongyang ay tumutukoy sa kabisera ng North Korea at ito rin ang isa sa mga lugar na bihirang bisitahin at puntahan ng mga tao. Kontrolado ng North Korea ang pagpasok at pag-alis ng mga tao, kaya't kailangang sundin ng mga turista ang mga alituntunin at limitasyon ng gobyerno sa bansang ito. At ang mga dayuhan sa Pyongyang, meron lamang limitadong kalayaan sa paglalakbay. At syempre kailangan nilang sumunod sa mga rules na pinapatupad ng gobyerno. At maliban pa nga rito, meron ding lugar sa North Korea na hindi maaring pasukin o puntahan lang man ng mga tao. Oo, marami ritong mga lugar na talaga namang secret lang para sa kanila. At sa loob din ng North Korea, nakikita mo rito napakaraming propaganda materials kay Kim Jong-un at tila sinasamba talaga ito ng mga tao. At dagdag pa, hindi ka rin maaaring magpahayag ng opinion mo tungkol sa gobyerno o magsalita man lang ng negatibo laban sa kanila dahil utas ka agad pag ginawa mo ito. At maliban pa nga dito, ang communication din sa labas ng bansa ay limitado lamang. Maging ang mga dayuhan hindi pinapayagan magdala ng mga devices na maaaring makapag-connect sa internet. Karagdagan pa nga dito, ang mga turistang nabisita sa may Pyongyang ay may mga bantay na opisyal ng gobyerno at binabantayan ng bawat galaw nila kahit saan man sila magpunta. At pag gusto mong pumunta dito, dadaan ka muna o sasailalim ka muna sa isang mahigpit at masusing screening at visa application. At bukod pa dyan, para makarating ka dito, kailangan mo pa ng pahintulot at gabay mula sa mga opisyal kung saan kang galing na bansa at sa ilang ahensya sa North Korea. Number 7. Fukushima, Japan. Ang Fukushima sa may Japan ay isang lugar na bantog dahil sa matinding nuke disaster na nangyari dito noong Marso 2011. Ang nangyaring nuke disaster ay dahil sa malakas na lindol at tsunami na kung saan ito ang sumira sa buong Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant. Ang Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant ang siyang naging sentro ng isang matinding nuclear disaster matapos naganap ang lindol at tsunami. Dahil sa nangyari, nilagay sa panganib ang kaligtasan ng mga tao, lalo na yung mga taong nagtatrabaho mismo sa planta. At ito'y tinuturing bilang isang makapapinsalang nuclear disaster na nangyari sa kasaysayan. At dahil sa pagkalat ng radiation ay maraming mga residente mula sa paligid ng Fukushima na naging biktima ng mataas na radiation exposure. At ito'y nagdulot ng pamatagalang epekto sa kalusugan ng mga tao at maging sa kalikasan. At para panatili ang kalusugan at kaligtasan ng mga tao, nilagyan ito ng restricted zones ng gobyerno, kung saan dito bawal kang pumasok o pumalibot sa paligid ng nuclear plant. At sa kabilang banda, kasalukuyan ng sinasagawa at pinagsisikapan ng pamahalaan ng Japan na i-shutdown ng nuclear power plant na ito. Pero hindi yung ganong kadali dahil may kaakibat pa itong mahabang proseso at syempre peligro sa mga tao.
At ang nangyaring disaster na ito'y nagdulot ng matinding epekto sa kalikasan at ecosystem ng Fukushima. At dahil din dito, nagsilbi nga itong aral sa mga bansang meron ding mga nuclear reactor o mga nuclear power plant sa buong mundo. Number 8. Danakil Desert. Ang Danakil Desert ay makikita sa hilagang silangang bahagi ng Ethiopia. Ito ay isa sa pinakamainit, pinakamababa at pinakadelikadong disyerto sa buong mundo. At ito'y tinatawag din na Danakil Depression dahil nga sobrang baba ng level ng kalupaan ito, kung saan makikita nga ang ilang parte ng kalupaan na nasa ilalim na ng karagatan. At may ugnayan nga ito sa may African Rift System. At dahil dito ang Danakil Desert ay uminit ng sobrang tindi at ang temperatura nga dito ay higit 122 degrees Fahrenheit. Samantala mayroon din itong mga salt flats, geothermal activities at mga katangi-tanging formations ng mga minerals gaya ng sulfuric acid at mga kulay pulang mga bato na kilala bilang dagit o dalol. Ang mga ito'y nagbibigay buhay sa mga sakahan at pangisdaan ng mga tao sa rehiyon. Ngunit sa kabilang banda, ito'y nagdudulot ng panganib dahil sa kalagayan ng kalikasan. At sa kabila ng hirap ng kalagayan ng buhay at ng sitwasyon sa may Danakil Desert, marami pa ring mga scientifico at mga adventurers traveler na nagkakaroon ng interes sa lugar na ito dahil nga sa kakaibang geothermal activity. At ang pag-travel sa lugar na ito hindi basta-basta dahil nangangailangan pa ito ng matinding pag-iingat at paghahanda. Number 9. Kabul, Afghanistan. Ang Kabul ay tumutukoy sa kabisera ng bansang Afghanistan na makikita sa hilagang bahagi ng bansa, malapit sa mga bundok ng Hindu Kush. Ito ay isa sa pinakamalaking lungsod sa Afghanistan at ito'y may mahabang kasaysayan na nagsimula pa noong unang milenyum BC. Bilang kabisera ng bansa, ito ang pangunahing sentro ng politika, ekonomiya at kultura. At sa mga lumipas na dekada, ang Kabul ay naging sentro ng matinding kaguluhan at labanan dahil sa nangyaring civil war sa Afghanistan. At ang civil war na ito ay nagdulot ng malaking pinsala sa lungsod. At ang mga tao ay naapektuhan din ng kawalan ng seguridad at kakulangan sa pagtugon ng pamahalaan. Pero sa kabila ng paghihirap ng mga tao doon, ang pamayanan ng Kabul ay tuloy-tuloy pa rin sa kanilang pangarap na maibangon at maging mapabuti ang kalagayan ng kanilang lungsod at bansa. At noong mga nakaraang taon ay maraming mga hakbang ang sinagawa para maibalik ang kalakalan at ekonomiya sa Kabul. Pero masaklap ang lugar ng kalakalan ay nananatili pa rin mapanganib dahil nga sa may sitwasyon ng politika sa bansa. Oo, tama ka. Ang Kabul ay sentro ng kaguluhan sa Afghanistan at ang kalagayan ng lungsod ay patuloy na nagiging bahagi ng malawakang usaping tungkol sa kapayapaan, seguridad at pagbangon ng bansa. Kawawa naman sila, no? Number 10. South Kivu, Democratic Republic of Congo. Ang South Kivu ay isang probinsya sa may Democratic Republic of Congo na makikita sa may silangang bahagi ng bansa. Ito ay isang rehiyon na may maraming bulubundukin, lawa at mga natural resources. Gayunpaman, ang South Kivu ay nagkaroon ng matinding problema at kaguluhan sa mga nakaraang dekada. At ang isa sa mga pangunahing issue sa may South Kivu ay ang kaguluhan at pag-aaway sa pagitan ng iba't ibang armadong grupo at ilan sa kanila ay may kaugnayan sa politika, yaman at etniko. At ang lugar na ito ay naging sentro ng labanan at karahasan na nagdulot ng pagkasira sa maraming mga establishmento. At wala rin ditong seguridad at marami na rin ditong tao ang namamatay. Ang South Kivu ay mayaman sa mga likas na yaman gaya ng mineral resources, pero ang mga illegal mining ay nagdulot ng kaguluhan at korupsyon. Dagdag pa nga rito, ang rehiyong ito ay isa rin sa mga nakakaranas ng pang-abuso sa karapatang pangtao gaya ng panggagahasa at pang-aalipusta. Ganun pa man, maraming mga lokal at foreign organization na nagtatrabaho at nagtutulungan para mapabuti ang kalagayan sa may South Kivu. Pero tila ata wala nang katapusan ang gera dito.